siguro yan. Doon, start mo na sa prayer. Yeah. May I request everyone to please stand up for opening prayer to be led by Tito Arnel. Tapapin ng mic natin. May recall Tito Alex. Mas senior sa akin yun eh. Tito Alex, liga dito. Tito Alex. Ikaw na, Tito Alex. Katatapos ko lang kanina umagi. Ikaw na. Okay, as we start in the name of the Father, Son, and Spirit. Mahal na Panginoon, maraming salamat sa gabing ito. Maraming salamat for bringing us in this place, Lord God. Also, Panginoon, Lord, allow us to be safe in this place, Panginoon. Ganon din, Lord, tonight, we lift up to you, Panginoon, each and every one of us. Sa gagawin namin, nag-review for Tito Lois, Panginoon. Also, we are praying, Lord, that Tito Lois, Spirit be with you, Panginoon. His soul, Panginoon, na maging kasama niyo in your kingdom, Lord God. Ganun din, Lord, pinatas namin sa inyo ang aming mga kapatid na papunta dito sa lugar na ito, Panginoon, na maging safe, Lord God. Also, Panginoon, bigyan niyo kami ng strength, bigyan niyo kami ng lakas, lalong-lalo ng family ni Tito Roy, tinatas namin, si Tita Milba, ang mga bata, Panginoon, tinatas namin ito sa inyo, Lord God. Comfort din, Panginoon, give them strength to move on, to accept the faith of Tito Roy, Panginoon. All of these things we ask through your Almighty Son, Jesus Christ, our Lord. Together with the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. And glory be to the Father, the Son, and the Holy Spirit, as it was in the beginning, now, and ever shall be. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. You may be seated. Opening song to be performed by Jude. Before we start our one by one. So this will be a free message and randomly po. Any one of you can come up on stage to say any message for the family and to Tito Loy. Yeah. Palakpakan naman dyan para masaya naman tayo dito siya. Mapakasolid nyo ha. Yeah. Palakpakan na si Tito. Palakpakan ulit para kayo yun o. Kay Jude. Here in heaven
naintindihan? Yes, May araw daw, saka daw siya maliliit. yes, Ano daw? yes, May araw daw. yes. Ano yan? Ah? Oo, mabuti pa. No, 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 no. Broken. Yes, Come, come. Vlog, vlog. yes. Vlog here. Lucy, Hi, Lucy. vlog here. Hi to vlog. Lucy, Lucy. Yes, Yes. yes, Like yes, it. YouTube. YouTube. Blink it. I don't see. Blink. This is the blink. Raise your hand. Hi, Atod. Like that. Hi, Atod. Hi, Atod. Give me coffee. Hi, Tuto, Atod. Give me coffee. Habang walang sisita. Oo, baka pakita mo sa kanya. Yung mga kama sa ano. Ang daming computer eh. Sa akin, or pinapangalanan niya po ako ng buhay ko sadyang importante sa panahon. So si Kuya po, hindi lang siya tumulong sa akin sa mga event na ginagawa ko before. Talagang sa buhay ko, laking tulong niya. Yung mga advice po niya sa akin. Yung mga comfort niya during the time na kailangan ko na talagang kaibigan, tatay, kuya, nandiyan po talaga siya. Financially, talagang hindi talaga ako nagdalawang isip na sila ang lapitan ko dahil hindi sila humindi sa akin. Sadyang si kuya, hindi ko alam sa lahat ng problema ko, kaakibat ko siya. Ang partner ko siya. Sa dasal, advice, financially, lahat po, nandiyan ang pamilya. Ilang beses po ako na-operahan dito sa Saudi na walang buong pamilya na pumunta sa bahay ko kung hindi ang Lisondra family po. Kaya kanyang mga anak, nagdadalawin ako na isang linggo ko lang dala-dala nila na parang ready to eat. Wala nang pagod na mangyayari sa akin. Alam naman po natin na meron silang mga stock na gano'n. So yun lamang talagang hindi ko makakalimutan si Kuya sa mga bagay na magagandang binigay niya sa akin. Although talagang minsan nag-aaway kami, pinapagalitan niya ako sa mga medyo taliwas ng mga desisyon, pero sadyang nandyan talaga siya sa akin. Kaya siguro nung time na maraming beses na nang-hospital si Kuya, pero hindi ako naaalala na para magbantay o dumalaw sa kanya. Nandiyan ako, nung time na naka-ICU, and then for the first time na si Ate Melba ay tawagan ako, puntahan mo ako. So it means parang yung mga pa ako lagi gusto na nasa tabi na ako ni Kuya Noy nung nasa ICU. Pero may news lang po wala. Kasi medyo makakapag-comfort ako kay Ate Melba, makaka-advise ako kay Lara kasi ako po ay nagtatrabaho sa agency, so medyo may alam din sa mga papeles na para kay Lara. So siguro sabi ni Kuya, ginagabayan niya pa rin ang kanyang mga anak na may mga tao talaga tutulong kung wala na siya. So, yun po nakita namin yung time na nasa ICU siya. Lahat ng mga nagpupunta doon, ng mga nagsasabi, parang gumagawa talagang way si Kuya na kayo ang gagawa nito. Or may nangyari po talaga sa circle of friends na hindi kami dapat magtawagan pero nagtawagan kami para may masettle sila. Like na lang si Noel Ross na parang alam niyo po yun. Kasi kailangan pa rin si Noel Ross na magandang decor pa nila ito. And thank you Noel Ross for that. So, yun lamang po. So, siguro sa mga happy memories and bad memories na na-share ko po sa inyo kay Kuya Roy, siguro sapat na yun na para talaga yung pagkatao niya ay talagang nandun na rin sa puso natin kahit ano siya. Yun lamang po. Sino po susunod? Parang wala po siya. Siguro sa mga kuya mo na nasa labas. Yung siguro may mga happy memories sila eh, di ba? Yung mga kalokohan pa. Alam ko kasi si Kuya Loy, kahit na medyo serious time yan, may kalokohan din. Baka naman po sa mga kuya sa labas, pwede na po kayo, third yun na.
Yung mga nakakatuwa, ayun naman masyado emotional. Tapos na tayo. Sino pong mauuna? Mga kuya sa labas? Pasok kayo. Ano pong gusto niyo para kagad tayong matapos? Yung i-couple, pwede pong magsabay? Tito, hindi kuya, tito. Tito ay tita, pwede po ba? Kaya ayaw pumasok. Ayan. So gusto niyo na, tito, gusto niyo po ba kasabay na si tita sa pag-message dito? Ma'am, ika na. Oo, sige na ate. Para walang masyadong kahiyaan. Dito banda. Kasi si Kuya Lloyd gusto niya laging hawak ang mic. Bakit kayo, ano? Sabay na lang po siguro yung mga ko. Tapos kayo na magtawag sa susunod. Para walang MC. Actually, kanina po kasi nag-Zoom na kami. Kaya napili ko tawagin si Tito Alex na mag-opening prayer kasi magmamaya ako pa rin yung closing prayer. Kanina ako na nag-opening, ako pa rin yung nag-closing. Kaya tinawag ko yung resident ko si Tito Alex. Anyhow, Tito Lloyd is very close to us kasi nga po Tito Lloyd is under our household po. He is a unit leader also in our community. And we know him talagang noon pa man. Matagal na namin kilala si Tito Lloyd, nakasama ko yan. Bago pa ka lang 2005, nakasama na namin yan. CCLC sana kami. Siya yung ETL ko, assistant team leader ko. Ako yung team leader during those time. It happened na nagkaroon ng hindi inaasahan. Kaya ang Tito Lloyd ang pumalit sa akin na sa PL. Yung sila Tita Melba, nakilala ko rin nga because of Tito Vicky and their circle of friends. No? Ang Tito Lloyd is very masayaking person. No? In the sense na sa bawat household namin, hindi kami kompleto pag tayong hagigig ng Tito Lloyd. At lalo na si Tita Melba. No? Talaga naman yung songs of the laughter is different from all of us. And ang problema na, pag Tito Lloyd ay tumabi na sa aming kusina, alam mo na kung ano yung kinukot-kot niya. No? Talagang nagtatago siya ng pagkain. No? Hindi talaga siya papagbawalan para kumain. Alam namin yung situation niya, yung medical condition niya, pero minsan pag nasisitapan ng Tita Melba, no? Medyo hindi pa maganda para sa kanya. Pero siguro, as a dialysis patient, talagang may psychological problem na rin yung mga pasyente ito dahil yung mga hindi na kailangan gawin. Even in the hospital, talagang meron silang therapies for psychologist therapy nila para magamot din yung mga kailangan ng mga pasyente ito. Hindi madali para sa isang katulad ng Tito Lloyd na mapagdaanan yung nagda-dialysis. I am a biomed also to dialysis, kaya alam ko naman yung sitwasyon nila. Hindi talaga po madali. No? Every week or every session of the dialysis, talaga namang lapong-lapong yata ang tawag ng Lord o hilong-hilo yung mga yan dahil nga kailangan tanggalin ng fluid sa kanilang katawan na na-accumulate niya during their foods, during their week, during the days na kanyang pananatili na po. So, yun nga po, hindi rin madali para sa kanya every week or every other day meron siyang itinutulong sa kanya o may medical condition siya na kailangan talaga magbawas ng kanyang fluids. Yun nga po, ang Tito Lloyd is very close to us na nakasama namin for almost 2 years sa household namin. At more. Hindi po namin makakalimutan yung company nila, lalo na Tito Melba. Masarap na pagkain nila tuwing nandun kami sa kanila, kain-kain kami.
He is really Bicolano in a sense. He is really a Visayas na pag yan kumain talaga yung todo. No? At walang ano ba, walang pasakting tabi ba para sa food kung area talaga, kung area. No? Kaya yan ang mamimiss namin kay Tito Loy. At yung kanyang maging masayahin at yung pagkanta niya, lalo na, nabimiss namin talaga siya much sa aming household. No? At alam din namin na isa sa halingin ng aming chapter o sa aming household dahil yung ano niya, yung wisdom niya, pag siya yung nagsasalita, sila yung Tita Melba, yung sharing nila talagang pagpupulutan mo talaga ng alaman. Again, Tito Loy, maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin dito, na kasama namin kayo sa aming household. Yun lang po, dito sa Titas, magandang gabi po. Hindi po, ang mga naalala ko kay Tito Loy. Siguro yun na yung alala ng mas matimbang na maalala ko ay pagkain niya na lagi talaga siyang nasa may bandang kusina, kakain niya, hindi yan uupo, tatayo yan, malapit sa pagkain. Bawalan mo siya, oo lang, oo, pero sige pa rin. And, at saka, pagpupunta yan, sabi niya, tita, mayroong ice, dahil yun ang kailangan niya, hindi na naman kailangan masyadong fluid, so, kailangan ice para hindi siya makailan na marami. And, Tito Loy, bali lately na, nung huli lumalong kami sa ospital nung okay, bago siya operahan, napansin namin na medyo tahimik siya, hindi siya ganun ka jolly. And siguro nga kinakabahan dahil ano na yun, ooperahan siya, meron siguro siyang ibang feelings, no? Na hindi natin masabi. At the same time, bali, in-arrange niya siguro talaga lahat sa nararamdaman niya. Timing na kahit pa paano nakatulong kami. Ako personally dahil wala akong alaga that time, yung 1 week na yun, no? Start pa lang nung na-operahan siya, nung nagkaroon ng problema, tumawag si Tita Mel, umiiyak. Sabi niya, yun nga daw, medyo kailangan pang operahan ulit ni Tito Loy. So, yun, tumakbo ako sa hospital. So, yun, siguro yung maliliit na gano'n ng contribution is sana na ibigay ko ng magbuti kay Tito Loy, na ipadama ko sa kanya na importante siya sa amin. And lahat talaga in-arrange niya. And at the same time, siguro, alam na natin lahat kung gaano kabait si Tito Loy, kahit gaano siya kamahal ng ibang tao. Ang masasabi ko na siguro kay Tita Mel, kahit anong mangyari, hindi ko kami lahat. Kung ano man yung kailangan mo, sabihin mo lang when you come back here. Nandito kami susuporta sa'yo kahit sa mga anak mo. And Lian, nice meeting you, Lian. Nagpunta kami sa Canada, nagkita tayo. And kinalala na Lawrence at naka-Philippines. And sana maging matatag kayo, lalo-lalo na para sa mama nyo. And sana para maging at peace na rin si Tito Loy na ayos kayong magpamilya, kayong mag-iina. So yun lang po, maraming salamat po. Good evening po. Susunod po, Tito Gani at Tita Eva. Mga kadikit kami, mga kahagad